Kamusta kayong lahat? Ako si Dr. Miguel Santos at ngayong araw ay susuriin natin ang paksang mga luto na gulay na nagpoprotekta at nagkukumpuni ng mata habang natutulog ka. Maaring hindi ka maniwala, ngunit mayroong ilang malutong gulay o maordinaryong gulay na maaring nasa iyong kusina na makatulong na protektahan at kahit ayusin ang tumatandang mata habang natutulog ka. Parang napakasimple, alam ko, ngunit manatili ka sa akin. Mahigit 30 taon na akong nagtatrabaho sa mga senyor. At kung mayroong isang tahimik na pagkikibaka na labis na sumisira sa aking puso, ito ay ito, ang pagkawala ang kakayahang makakita ng malinaw. Hindi makapagmaneho ng may kumpiyansa sa gabi. Hindi makilala ang mukha ang iyong mga apo. Hindi makabasa ng menu, libro, o kahit ang iyong sariling sulat kamay ng walang pahila. Maring mahiya kang magtanong sa matao na magbasa para sa iyo, o matakot kang lumabas dahil ang mundo ay nagsisimulang maging malabo, kupas parang isang alaala na nawawala. At narito ang malupit na bahagi. Madalas itong nangyayari ng paunti-unti. Hindi natin napagtatanto hanggat hindi pa nito naapektuhan ang ating kalayaan. Pamilyar ba iyan? Ngayon, hayaan mong linawin ko. Hindi mo ito kasalanan. Tumatanda ang iyong mga mata tulad ng ibang bahagi ng iyong katawan. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala kang magagawa. Sa katunayan, ngayon gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na tahimik na nakaupo sa iyong plato. Isang bagay na kapag niluto ng tama ay maaring dahan-dahang mabigay ng sustansya at ibalik ang iyong mata kahit na napapahinga ka sa gabi. Dadalhin ka namin sa 4 na makapangyarihang gulay, simula sa malinaw na bida at magtatapos sa isang nakakagulat na hindi gaanong pinahahalagahan ngunit maaring may pinakamalakas na epekto sa lahat. Kung ito ang iyong unang pagkakataon dito, ako si Dr. Miguel Santos at ang channel na ito ay nakatuon sa pagtulong sa iyo na bawiin ang iyong kalusugan sa bawat banayad na hakbang na sinusuportahan na akam. Kung iyon ay parang isang bagay na kailangan mo, huwag mag-atubiling mag-subscribe. Gusto naming makasama ka. Ngayon, pag-usapan natin ang unang gulay na tahimik na nagbabantay sa ating paningin sa loob ng maraming henerasyon at ilan lamang ang nakakaalam kung paano ito ihanda para sa pinakamataas na benepisyo. Magsimula tayo. Narinig mo na dati, maganda ang carrots para sa iyong mga mata. Ngunit kung palagi mong naisip na iyon ay isang lumang kwento lamang, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi lamang ito totoo, ngunit scientifically solid, lalo na para sa tumatandang mata na nahihirapan na umangkop sa dilim o silaw. Ang carrots ay mayaman sa beta-carotene, isang pigment na nagbibigay sa kanila ng kanilang matingkad na kulay kahel. Ngunit ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa ng iyong katawan sa pigment na iyon. Kapag nakonsumo, ang beta-carotene ay nagiging bitamina A sa iyong atay, isang kritikal na nutrient na direktang gumaganap sa paggawa ng isang protina na tinatawag na rhodopsin. Ang rhodopsin ay naninirahan sa mga rods ng iyong retina, ang bahagi ng mata na nagpapahintulot sa iyo na makakita sa mahinang ilaw. Kung walang sapat na bitamina A, nahihirapan ang iyong mata na muling buuin ang light-sensitive cells na ito. Iyan ay kung kailan lumalabo ang paningin sa gabi, nagiging nakakabulag ang silaw mula sa mga headlight at nakikita mo ang iyong sarili na nag-alangan na magmaneho, lalo na sa paglubog ng araw. Ngayon narito ang bahagi na nagulat sa karamihan ng mga tao, lalo na sa mga may kamalayan sa kalusugan. Ang hilaw na carrots ay hindi magbibigay sa iyong sapat na benepisyo na ito. Ang beta-carotene ay isang natutunaw sa taba na nutrient. Ibig sabihin ang iyong katawan ay sumisipsip nito ng pinakamahusay kapag ito ay pinagsama sa pandieta na taba. At mas mahusay pa kapag ang gulay ay dahan-dahang niluto. Isipin mo ito tulad ng pagbubukas ng isang safe.
Ang mga sustansya sa hilaw na carrots ay nakulong sa loob na matigas na hiblang halaman. Ang pagluluto ay nagpapalambot sa may hibla na iyon at nagbabasag na madingding na cell na naglalabas na beta-carotene. Pagkatapos, kapag ipinares mo iyon sa isang malusog na taba tulad ng langis ng olibage o kahit kaunting mantikilya, lumilikha ito ngang perpektong sasakyan para sa pagsipsip. Bigla. Hindi ka lang kumakain ngulay, pinapakain mo ang iyong retina. Ito ay lalong mahalaga sa gabi. Bakit? Dahil ang iyong katawan ay gumagawa ngang karamihan sa trabaho nitong pag-ayos ngang selular sa gabi kapag ikaw ay nagpapahinga at ang mamata ay hindi patuloy na nakalantad sa stimuli ngang ilaw. Ibig sabihin kung kumain kang lutong carrots na may kaunting taba sa hapunan, ang iyong katawan ay sumisipsip, nagko-convert, at naglalabas vitamina A sa tamang oras kung kailan muling binubuo ang iyong mga mata. Ito ay isang tahimik na uri ng suporta. Walang pills, walang side effects, pagkain lang ang ginagawa kung ano ang dapat gawin ng pagkain. Naalala ko ang isang ginoong nagngangalang Harold, 72 taong gulang, mapagmataas na lolo, retiradong mail carrier. Lumapit siya sa akin na nababalisa. Dok, hindi ko na makita ang manumero ngang bahay sa gabi. Na-miss ko ang pakiramdam na alam ko kung saan ako pupunta. Gumawa kami ngang isang simpleng pagbabago. Pinayuhan ko siyang kumain ng inihaw na karot sa hapunan ng 3 gabi sa 1 linggo na binubudburan ng langis ng oliba, isang pakurot ng sea salt walang magarbong. Pagkatapos 6 na linggo, bumalik siya na may ngiti na hindi ko makakalimutan. Nagmaneho ako sa bahay nga aking anak na babae para sa hapunan, sabi niya, at hindi ko na kailangang umirap. Sa unang pagkakataon sa loob ngang maraming taon, malinaw ang mga street sign. Parang may naglinis ng windshield sa ulo ko, iyan ang kapangyarihan ng nutrisyon. Tunay na pagkain, tunay na function, at sa kaso ni Harold, tunay na kalayaan na ibinalik. Ang carrots ay maaring mukhang ordinaryo, ngunit kapag ginamit ng matalino, nagiging isang kasangkapan hindi lamang para sa nutrisyon, kundi para sa pagbawi ng kumpiyansa at kalinawan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ngayon, habang tinutulungan kang carrots na makakita sa dilim, ang susunod na gulay ay gumagana sa mas malalim na antas sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga na tahimik na sumisira sa iyong mga mata mula sa loob. Kung ang carrots ay nakakatulong na patalasin ang nakikita mo sa dilim, ang broccoli ay nakakatulong na protektahan ang masalang istruktura na iyong mata mula sa isang bagay na mas mapanganib, talama na pamamaga. Madalas nating iniisip ang pamamaga bilang pananakit ngang kasukasuan o pamamaga. Ngunit sa loob nga mata, ang pamamaga ay gumagana ng tahimik. Sinisira nito ang maliliit na daluyan ng dugo. Pinapahina nito ang mga retinal cells at sa paglipas ng panahon, dahan-dahan nitong inaagaw sa atin ang matalim, malinaw na paningin. Ang broccoli ay isa sa ilang gulay na natural na naglalaman ng parehong antioxidants at anti-inflammatory compounds na ginagawa itong isang makapangyarihang tagapagtanggol para sa tumatandang mata. Ang madilim na berdeng florets nito ay mayaman sa lutein at zeaxanthin, mga sustansya na direktang ipinapadala ng iyong katawan sa macula, ang gitnang bahagi ng retina na kumokontrol sa iyong kakayahang magbasa, makilala ang mga mukha at makakita ng detalye. Ang makula ay parang lente ng kamerang mata. At tulad ng isang lente, maaari itong lumabo at masira mula sa maraming taon ng pagkakalantad sa ilaw, stress, at free radicals. Iyan ay kung kailan nagsisimulang lumitaw ang mga kondisyon tulad ng macular degeneration. Malabo ang sentral na paningin, kulot na linya, o kahit itim na spot sa gitna ng iyong paningin. Ngayon, narito ang magandang balita.
Ang lutein at zeaxanthin mula sa broccoli ay maaring makatulong na pabagalin ang pinsala na iyon at sa ilang mga kaso ay suportahan ang pag-ayos ng humihinang retinal tissue, ngunit kung nasisipsip lamang ng maayos. Ang hilaw na broccoli ay may matitigas na hibla na nakakulong sa mga sustansyang ito. Ngunit kapag ito ay bahagyang pinasingaw hanggang lumambot, ang mga hibla na iyon ay nabubulo at ang magagandang bagay ay nagiging bioavailable, handa para sa iyong katawan na sumipsip at gumamit. Ang kaunting taba, sabihin nating isang pataang langis ng oliba o isang pakurot ng tinatad na keso ay mas nakakatulong pa. Iyon ay dahil ang mga sustansyang ito ay natutunaw sa taba. Ibig sabihin kailangan nila ngang taba upang makasakay sa iyong bloodstream. Para sa mga matatanda, kung saan bawat maliit na pagpapabuti sa paningin ay mahalaga, ang ganitong uringang banayad na suporta ay maaring maging isang game changer. Isa sa aking mga pasyente, si Gloria, ay minsang nagsabi sa akin, "Gusto kong magbasa, ngunit ngayon ang mga salita ay lumulutang lamang sa pahina." Gumawa kami ng isang simpleng pagbabago. Kalahating tasang steamed broccoli sa hapunan ng ilang beses sa isang linggo. Isang buwan mamaya, hindi na siya nagbabasa ang nobela muli, ngunit hindi na rin siya umirap upang basahin ang koreo. At iyon lamang ang nagbalik ng ngiti sa kanyang mukha. Ganyan nagsisimula ang pagpapagaling. Tahimik, natural. Sa paglipas ng panahon, ang broccoli ay maring hindi magarbong, ngunit pagdating sa pagprotekta sa iyong mga mata mula sa loob, ito ay isa sa mga pinakamalakas na kaalyado na maaari mong magkaroon. At ngayon mula sa matibay na tangkaying broccoli, lumipat tayo sa isang madahon na gulay na mas puro pa sa mga sustansyang nagliligtas ng paningin at maaring ang pinakamalakas na depensa na mayroon tayo laban sa hindi na may babalik na pagkawala ng paningin. Sa lahat ng gulay na kilala na sumusuporta sa paningin, tahimik na nangunguna ang kale. Maaring hindi ito mukhang marami, isang matigas na madilim na madahon na gulay lamang. Ngunit ang kala ay isa sa mga pinakapuro na pinamumulan ng masustansyang nakpoprotekta sa mata na alam natin, lalo na para sa mga nahaharap sa pinakamalaking banta sa kanilang paningin. Age-related macular degeneration, AMD. Ang AMD ay hindi lamang malabong paningin. Ito ay ang mabagal na pagkasirang macula, ang sentro ngayong retina na responsible para sa matalim na katuon na paningin. Kapag nagsimulang lumala ang macula, hindi lamang nito naaapektuhan ang iyong paningin, naaapektuhan nito ang iyong buhay. Ang pagbabasa ay nagiging nakakapagod. Ang mga mukha ay nagiging hindi malinaw. At sa ilang punto, kahit ang pagbuhos ng isang baso ng tubig ay maaring maging parang pagula. Nag-aalok ang kalengang isang malakas na linyang depensa kung gagamitin mo ito ng tama. Naglalaman itong napakataas na antas ng lutein at zeaxanthin, ang parehong mapigmen na matatagpuan sa iyong macula. Ang pigmen na ito ay kumikilos tulad ng panlup na salaming pang-araw na pinoprotektahan ang retina mula sa mapaminsalang asul na ilaw at oxidative damage. Ngunit narito ang bahagi na hindi napatanto ang karamihan sa mga tao. Hindi gumagawa ang iyong katawan ng lutein at zeaxanthin ng mag-isa. Dapat mong makuha ang maito mula sa pagkain. At ang kale ay nagbibigay ng maito ng sagana, lalo na kapag ito ay bahagyang niluto. Ang hilaw na kale ay mayaman sa sustansya. Ngunit naglalaman din ito nga compound na maaring humarang sa pagsipsip ng mineral at makairita sa bituka kung kinakain ng madalas. Iyan ang dahilan kung bakit ang bahagyang pagpapasingaw o pagsasaute ng kale ay hindi lamang ginagawa itong mas madaling matunaw, talagang nakakatulong itong i-unlock ang mga sustansyang nagliligtas ng paningin sa loob ng mga siksik na madilim na dahon na iyon. Pinapanatili rin
Lutong kalaang nilalaman nitong bitamina C at bitamina K na parehong sumusuporta sa malusog na daloyng dugo sa mga mata at nakakatulong na mapanatili ang lakas ngang maliliit na capillaries sa retina. Minsan akong nakatrabaho ang isang retiradong librarian na nagngangalang Mari. Siya ay 79 at nawalan ng bahagyang sentral na paningin sa isang mata. Ang pinakamalaki niyang takot ay kumalat ito. Sinabi niya sa akin na magigising ako isang araw at hindi na makita ng malinaw ang aking pamilya. Ipinakilala namin ang kale sa kanyang dieta sa pinakasimpleng paraan na possible. Pinasinggaw, binudburan nganges ngang oliba, kaunting lemon juice upang mapalambot ang lasa, isang 1,4 tasa lamang ng 3 o 4 na beses sa isang linggo. Hindi nito binaliktad ang pinsala. Walang talagang makakagawa nito kapag ang AMD ay umabot na sa malalim na yugto. Ngunit pinabagal nito ang pag-unlad at higit sa lahat nagbigay ito sa kanya ang pakiramdam ng kontrol. Ang pakiramdam na hindi lang niya pinapanot ang kanyang paningin na mawala ngunit aktibong pinoprotektahan ang natitira. At iyon ang mahalaga. Minsan ang pagpapagaling ay hindi tungkol sa pagbabalik. Ito ay tungkol sa pagkapit sa kung ano ang mayroon ka pa at pagpapalakas nito. Kaya kung ikaw ay isang taong sinabihan na wala nang magagawa alamin ito, tumutugon pa rin ang iyong katawan sa nutrisyon. Tumutugon pa rin ang iyong mga mata at ang pagkain na pinili mo ay maaring pabagalin ang pagbaba o suportahan ang pagbabalik. Susunod ay isang gulay na maraming tao ang napapansin. Malambot, panayad at may tubig. Ngunit sa loob nito ay may hawa itong susi sa hydration, bitamina C at ang banayad na suporta na kailangan ng iyong retina upang manatiling malakas habang ikaw ay tumatanda. Madaling balewalain ang zucchini. Ito ay banayad, malambot, madalas itong ginagamit bilang tagapuno sa mga pagkain. Ngunit para sa tumatandang mata, lalo na ang mga nakikipaglaban sa pagkatuyo, iritasyon, o marupok na retinal tissue, ang zucchini ay isang tahimik ngunit makapangyarihang kaalyado. Isa sa mga pinakamababang pinahahalagahan na sanhingang pagkadismaya sa mata sa mga matatanda ay ang dehydration. Habang tumatanda tayo, mas madaling nawawalan ng moisture ang ating katawan, bumaba ang produksyon ng luha, ang matisu sa likod ng ating mamata, ang retina, optic nerve, at makula ay nagiging mas madaling kapitan sa pressure, pagkatuyo at oxidative stress at doon pumapasok ang zucchini. Ang zucchini ay binubuo ng mahigit 90% tubig na ginagawa itong isa sa mga pinaka-hydrating na lutong gulay na maaari mong kainin, ngunit hindi lang ito nagbibigay ng tubig. Naglalaman din itong isang bihirang kombinasyon ng mga sustansya na sumusuporta sa kalusugan ng retina at pagiging matatag ng tissue. Una, ito ay mayaman sa bitamina C, isang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa iyong nga mata mula sa cellular damage na dulot ng pagkakalantad sa ilaw at pagtanda. Nakakatulong din ang bitamina C na mapanatili ang istruktura ng collagen ng mata, ang balangkas na nagpapanatili ang kornea, skara at mga daluyan ng dugo na malakas at nababaluktot. Pangalawa, ang zucchini ay naglalaman ng katamtaman ngunit mahalagang dami ng manganese, isang trace mineral na kasangkot sa pag-activate ng enzyme sa loob ng retina. Ang mga enzyme na ito ay nakakatulong sa pagproseso ng ilaw at nagpoprotekta laban sa mga free radicals, ang mga hindi matatag na molekula na sumisira sa tissue ng mata sa paglipas ng panahon. At habang ang zucchini ay hindi kasing puro sa lutein gayang gala o broccoli, naglalaman pa rin itong sapat na dami ng suporta. At narito ang susi, madali itong matunaw kahit para sa mga senior na may sensitibong panunaw o mahinang gana sa pagkain. Dahil ang zucchini ay malambot at neutral ang lasa, maaari itong i-steam, i-saute
o ihalo sa mga sopas nang hindi nagiging sobra ang ulam o ang panlasa, ginagawa nitong perpektong pagkain sa gabi. Isang bagay na nagbibigay, sustansya ng hindi nagpapabigat, lalo na bago matulog kapag ang iyong katawan ay natural na nakatuon sa pahinga at pag-ayos. Isa sa aking matatandang pasyente, si Tom, edad 81, ay nahihirapan sa talamak na dry eyes at iritasyon sa gabi. Ang eye drops ay nagbigay ng pansamantalang lunas, ngunit ang issue ay palaging bumabalik. Nadada kami ngang lutong zucchini sa kanyang hapunan ng 4 na gabi sa isang linggo. Dahan-dahang sinaute sa langis ng oliba na may bawang at isang pakurot ng asin. Sa loob ang ilang linggo, napansin niya ang pagbabago. Pakiramdam niya ay hindi na gaanong magaspang ang kanyang mga mata. Huminto siya sa pagpahit sa mga ito bago matulog at higit sa lahat bumuti ang kanyang pagtulog. Pakiramdam ko ay maaari kong isara ang aking mga mata nang hindi sumasakit, sabi niya sa akin. Maaring mukhang maliit iyan, ngunit kapag ikaw ay 81 at nahihirapan na magpahinga, nagbabago ito ng buhay. Ang zucchini ay hindi magbabalik ng pakawalang paningin, ngunit nakakatulong ito na lumikha ng mga kondisyon para sa pagpapagaling. Sinusuportahan nito ang hydration. Nagpoprotekta laban sa panlup na stress at dahan-dahang nahahatid ng mga sustansya kung saan pinakakailangan ng iyong nga mata. Ito ay patunay na ang suporta ay hindi laging kailangang maging matindi. Minsan ang pinakamalambot na pagkain ay nag-alok ng pinakamalakas na ginhawa. Ngayon, paano kung marimong paksamahin ang lahat ng 4 na gulay na ito, carrots, broccoli, kale, at zucchini sa isang simple, nakapapawi na ulam na nagpapakain sa iyong paningin habang ikaw ay nagpapahinga. Iyan mismo ang gagawin natin susunod. Sa ngayon, nakita mo kung paano nagdadala ang kakaiba ang bawat isa sa mga gulay na ito, carrots, broccoli, kale at zucchini sa hapagkainan. Ang isa ay sumusuporta sa paningin sa gabi, ang isa ay nagbabawas ang pamamaga, ang isa ay nagbabantay laban sa pagkasira, at ang huli ay nagpapalusog at nagpapakalma. Ngunit narito ang magandang bahagi. Hindi sila kailangang magtrabaho ng mag-isa. Sa katunayan, kapag pinagsama sa isang solong pagkain, niluto ng tama sa tamang oras, maaari silang maging isang banayad na formula ng pagpapagaling para sa iyong mga mata, lalo na bago matulog kapag ang iyong katawan ay natural na nakatuon sa pahinga at pag-ayos. Ang ibabahagi ko ay hindi isang magarbong detox o trendy na superfootball. Ito ay isang mainit, simpleng ulam na inirekomenda ko sa dose-dose ng mga pasyente sa paglipas ng mataon. Karamihan sa kanila ay nasa kanilang 60, 70 at 80 at marami sa kanila ang nagsabi sa akin ng parehong bagay. Doktor, hindi ko alam na kayang gawin iyon ng pagkain. Narito kung paano mo ito gagawin. Magsimula sa isang maliit na palayo. Magdagdag ng kaunting langis ng oliba at dahan-dahang isaute ang kalahating hiniwang zucchini hanggang lumambot. Pagkatapos ay idagdag ang kalahating hiniwang carrot at lutuin ng 4,5 minuto na nagpapahintulot na ilabas nito ang natural na tamis. Susunod, ilagay ang isang dakot ng broccoli florets at 1,4 tasaan hiniwang kale. Magdagdag ng ilang kutsara ng tubig o low-sodium broth. Takpan ang palayo at hayaan itong mag-steam ng makasama ngang 1 pang 5 minuto hanggang sa lumambot ang mga gulay ngunit buhay pa rin ang kulay, timplahan ng bahagya ng sea salt. At kung gusto mo, isang piga ang lemon o isang pakurot ang turmeric para sa dagdag na suporta laban sa pamamaga. Ang natitira sa iyo ay isang mangkok na puno nga init, lambot, at kapangyarihan, madaling nguyain, madaling tunawin, at puno nga eksaktong uri ngang sustansya na kinasasabikan nga iyong mga mata, inihahatid sa tamang oras para sa siklo ngang pag-ayos ng iyong katawan sa gabi. Walang pills, walang magarbong supplements, tunay na pagkain lamang,
dahan-dahang niluto sa tamang oras ng araw. Ang ilan sa aking mga pasyente ay pinipili na ihalo ang mix na ito sa isang creamy soup. Ang iba ay kinakain ito na may pirasong malambot na whole grain toast o kaunting kanin. Walang iisang tamang paraan. Ang mahalaga ay ang pagpapatuloy. Subukang gawin ang pagkain na itong 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo sa gabi at bigyan itong oras. Dahil habang ang mga resulta ay maring maging banayad sa una, mas kaunting pagila, mas kaunting kalinawan, sila ay nagdaragdak ng dahan-dahan, tahimik, makapangyarihan, at marahil ang pinakamahalaga, ang simpleng kilos na ito ay nagiging isang bagay na higit pa sa nutrisyon. Ito ay nagiging isang ritual ng pangangalaga, isang mensahe sa iyong katawan na nandito ka pa rin, sinusubukan pa rin, handa pa ring gumaling. Susunod, nais kong iwanan ka ng isang huling mensahe, isang katotohanan na natutunan ko pagkatapos ang 3 dekada sa medisina, at isa na sana ay dadalhin mo matagal pagkatapos magtapos ang video na ito. Kung nakarating ka na sa puntong ito, gusto kong magsabi ng isang bagay na napakasimple at napakatotoo. Salamat. Salamat sa pagmamahal mo sa iyong katawan.